Magandang gabi mga kapatid. Isang magandang gabi at masayang gabi sa bawat isa. Amen. Na nandito ngayon sa gawain ng Panginoon, maging sa ating mga kapatid na naka-tune in ngayon sa Facebook Live. So, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Amen. Babasahin po muna natin yung Word of God. So, pinatayo ko po kayo kasi bilang paggalang sa salita ng Diyos. So, buksan po natin. Teka po Nag-iisip ako kanina kung magsasalamin ako o hindi. Kasi pag hindi pa ako sanay magsalamin, mabigat sa dito. So, kaya ang ginawa ko, nilakihan ko talaga yung mga letra para mabasa ko mga kapatid. So, buksan po natin sa unang mga hari, chapter 19, verse 1 to 4. Unang hari, 19, 1 to 4. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan. At mag-isang pumunta sa ilang, pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Let's bow our heads. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa gabing ito, sa iyong mga salita na aming nabasa. Nawa, Panginoon, ipaunawa mo sa amin kung ano yung nais mong iparating sa bawat isa. Sa aming lahat, Panginoon, na maunawaan namin at mas lalo mo po kaming mapalakas, ma-encourage, Lord, mabuhayan ng loob sa mga mensaheng ipaparating mo po sa amin sa gabing ito. Langisan mo po ang iyong maliit na lingkod sapagkat wala po akong magagawa kung wala ka, O God. Thank you, Lord. Lahat ng papurit pasalamat, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatan po nating malayo sa verse, pero merong reason kung ba't medyo malayo sa verse. Nandiyan na po ba yung ating title? Wala po dito eh. Don't be stressed. Ako lang kasi gumawa niyan, kaya medyo, pati yung kulay, yung background din, no? Don't be stressed. God is in you. Huwag kang mai-stress, kapatid. Ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Praise God. Pag-uusapan kasi natin yung sinasabing most dangerous condition that could put a man in danger, mga kapatid. No? Mamaya natin babalikan si Elias. No? Bakit kaya ito yung binasa natin? Bakit kaya si Elias sa kabila ng mga miracles na naranasan, nasaksihan, na perform kasama ang Panginoon, kasama ang Diyos na buhay? Bakit sa bandang huli sinabi niyang, mamatay na lang ako? Kalahin niyo yun? Natakot agad kay Jezebel kasi ipapapatay siya. Bakit ganun agad yung sinabi niya? Sana mamatay na lang ako. So pag-uusapan natin yung pinaka-dangerous condition that could put a man in danger, walang iba kundi ang stress. Tanungin mo nga kapatid yung katabi mo, nai-stress ka ba kapatid? Amen. Bakit ba tayo nai-stress? Diba? Ano bang meron? Ba't tayo nai-stress, mga kapatid? Yan, pag-uusapan natin lahat yan. So, buksan po muna natin sa Job, chapter 5, verse 7. Mukhang kailangan ko magsalamin talaga. Job, chapter 5, verse 7. Bakit nai-stress ang tao? Walang exemption, walang exempted dito. Sa buong daigdig, nakakaranas ng stress ang lahat ng tao.
Tiyak na daranas ng kahirapan kasi may kahirapan ang tao. Kung paanong may tilamsik ng apoy sa apoyan. May kahirapan. Yun yung una. Pangalawa, Job chapter 14 verse 1. Ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Ayan, take note. Kahirapan uli. Maiksi na nga ang buhay ng tao dito sa daigdig. Dati-dati, 900 years old, 800, 600. Ang palad ng mga tao noon, no? Hindi katulad ngayon, hanggang ano na lang, hanggang 80 years old na lang yata, di ba? Mapalad na lang kung aabutin ka pa ng 100 years old o 150 years old. Pero pinaigsi talaga. So sabi, maigsi na nga lang, punong-puno pa ng kahirapan. Sumunod, unang Pedro, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, wag na kayong magtakas sa mabibigat na pagsubok. Kanina, kahirapan. Ngayon, mabibigat na pagsubok, di ba? Na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. So, isipin nyo yan ba't ba nai-stress ang tao? Diba? Unang-una may kahirapan talaga, tas mabibigat na pagsubok. Sumunod, John chapter 16 verse 13. Verse 13. 1-3. Ngunit teka lang mali yata. 33 pala. Sorry po, nagkamali ako. May salamin na pero John 16 yan. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ito na, magdaranas kayo ng kapigatian. Kanina, kahirapan. Sumunod, mabibigat na pagsubok. Tapos ito, mas matindi, kapighatian. Pag sinabing pighati, talagang iiyak ka talaga sa hirap ng dinaranas mo. Di ba? So sabi po dito, what do you think troubles, fiery trials, in English lang yun yung mga binanggit yan, and tribulations bring to a person? Ano yung magdudulot ito? Walang iba kundi yung stress. May stress ka talaga. So ano nga ba yung stress ngayon? Para tayong mag-aaral muna ngayon mga kapatid. It is a state of worry or mental tension. Di ba? Makakaranas ka lagi ng pag-aalala at saka yung isip mo magulo. Parang may tension palagi sa pag-iisip mo. Pressure caused by a difficult situation. Di ba? Mentally and emotionally, para tayong hinahatak, pinipiga. Yun ang stress. So may tatlong klase ng stress mga kapatid. Acute stress, unang-una yon. Short-term stress that comes and goes quickly. Pinapaliwanag ko muna mga kapatid yung meaning, yung tungkol sa stress. Kasi malawak pala ang stress mga kapatid. Napakalawak. Sakop lahat. Malalaman niyo po ito mamaya. Kaya nga magugulat ka kay Elijah kay Prophet Elijah. Ang dami-daming miracles. Nasabi pa niya, mamatay na lang ako. Napatay niya nga yung 850 prophets, false prophets. Tapos nagsalita lang si Jezebel. Papatayin din kita kagaya ng ganito. Natakot, tumakbo, umalis. Mabuti pang mamatay na lang ako. Nakaranas din si Prophet Elijah ng stress mga kapatid. So dito po, acute stress, unang-una, ito yung dumarating pero nawawala rin. May stress ka minsan, pero mamaya-maya wala na. Yun yung ibig sabihin nun. Pangalawa, episodic acute stress. When you experience acute stress on a regular basis, ito yung kagaya sa ospital. Araw-araw, nai-stress yung mga nurse. Araw-araw, nai-stress yung mga doktor. Kaya nga yung kapatid ko sa tuwing, dati pag umuwi siya galing work, grabe, toxic kanina. Yun na sinasabi niya, napaka-toxic kanina kasi ang daming pasyente na inaasikaso nilang magkabilaan. Yun yung regular na stress. Araw-araw na-stress ka. Saan pa? Financial, di ba? Ma-stress tayo araw-araw. Lagi tayo namang problema sa pera, mga kapatid. Meron din sa field ng, yung sa mga lawyers, nai-stress sila araw-araw sa mga cases na hinahawakan nila, no?
Pangatlo, chronic stress. Ito naman yung long-term stress na nagtatagal ng weeks, months, and years. Ito, delikado na ito mga kapatid. Pag tumagal yung stress mo. So sabi po dito, ano ba yung nagiging causes ng harmful stress? Bakit nai-stress ang tao? Number 1 po, bad marriage. Sabi ng iba, ang number 1 problema daw ng mag-asawa, pera. Mali ka doon. Mali po pala tayo doon, mga kapatid. Ang number 1 problema pala ng mag-asawa, stress pa din. Nagiging stressor sila sa isa't isa. Nagiging, kumbaga parang ganito, kami ni Ate Michelle. Nagiging stressor siya sa akin. Ini-stress niya ako, ini-stress ko rin siya. Ganun na mag-asawa, lagi nag-aaway. Di ba? Lagi may pinagtatalunan, lagi may hindi pinagkakaintindihan. Hanggang sa nagkakahiwalay na lang. At hindi ako exempted dyan. Naranasan ko yan, mga kapatid. No? Marami akong pinagdaanan sa ganyang bagay. Itong message na to para sa atin lahat to, mga kapatid. No? Hindi po ako exempted dyan. Number 2, financial difficulties. Nabanggit na natin tungkol sa pera. Number 3, chronic health condition. Kapag nagkakasakit pala ang tao, dahil din pala sa stress. Di ba si Dr. Ong, sabi niya, dahil sa pambabash niyo sa akin, na-depress ako, na-stress ako. Yung pangbabash pala ng mga tao sa kanya, nasaktan siya ng gusto. Maaaring nagkulong siya sa kwarto hanggang sa dumating ang time, nagkasakit na lang siya. Sumunod, threat of losing job or bankruptcy. Yung nawalan ka ng trabaho, di ba talagang, grabe, may stress ka. Pangalawa, pag na-bankrupt yung business mo. Sumunod, relationship conflicts with other people. So bukod sa mag-asawa, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa kapitbahay, pwedeng sa kapatiran, di ba? Psychological signs naman ng stress. Ito, number 1, anxiety. Yung anxiety pala, sabi ng kapatid ko, yung lagi kang takot pero hindi mo alam kung ano yung kinatatakutan mo. So para ka talagang nawawala rin sa sarili pala pag gano'n. Depression, di ba? Naranasan na natin yan, ng ma-depress. Sumunod, panic attack. Lagi ka nagpapanik. Minsan, simpleng bagay lang, nagpapanik ka agad. Yung pala, nai-stress ka na. Sumunod, anger. Madali ka magalit, madali ka mairita. Stress na pala yun, mga kapatid. Sumunod, fear, takot. Sumunod, mood swings. Yung paiba-iba ng mood. Binibilisan ko na lang, no? Physical signs naman, aches and pains, no? Yung pag may nararamdaman ka masakit sa katawan mo, chest pain, pag masyado ka nag-iisip, di ba, minsan sumasakit yung dibdib mo, exhausted, trouble sleeping, di ka makatulog. Pag di ka makatulog, stress ka na. Headaches, lagi masakit ang ulo mo. Mga kapatid, baka hindi mo naman malaya, nai-stress ka na pala. Dizziness, di ba? Or shakings, dizziness. Di ba parang lagi kang tinatamad, inaantok, shaky, nanginginig ka, hindi yung Parkinson's disease ha. Yung nanginginig ka na lang bigla, bakit kaya nanginginig ako? Yung pala, nai-stress ka na pala. Hypertension, di ba? Pag tumataas yung blood pressure mo. Weakened immune system, di ba? Yung madali kang ubuhin, madali kang sipunin, humihina yung lungs mo. Tapos neck pain, no? Yung leeg mo, pag masakit, di mo alam, stress ka na pala. Sweaty hands, nagpapawis ang kamay. Stress na pala yun. And teeth grinding, kung nagngangalot ka. Dati hindi ka nagngangalot, biglang nagngangalot ka, nai-stress ka na pala. Sumunod, behavioral signs naman. Kung bakit ang tao mahilig uminom ng alak, nai-stress na pala siya, maaaring broken family siya. Maaaring nag-away sila ng asawa niya. Diba? Sumunod, gambling disorder, yung pagsusugal. Sumunod, eating disorder, ayan na. Yung stress sa eating disorder, po pwedeng matakaw ka o po pwedeng wala kang ganang kumain. Sumunod, pati pala shopping, stress. Shopping, totoo yun. Yung nanay ko nga maniwala kayo, kahit bawala siya ng ilang beses, lagi nag-order sa ukay-ukay. Kahit pigilan, talagang, alam mo parang natutokso siyang mag-order. Di natin alam, baka nai-stress na si mama. Internet browsing. Siyempre, pag may problema ka, gusto mong makalimutan mo na yung problema mo. Nag-i-internet ka, nanonood ka ng mga videos, na mga para lang makalimutan mo yung mga iniisip mo. Smoking, di ba? Ano naman yung complications? Binibilisan ko ng mga kapatid. Nagpapawis kasi ito salamin ko, kaya
Ito na, yung complications, maapektuhan yung immune system natin. Pangalawa, digestive system. The immune system, di ba? Alam natin yan, di ba? Digestive system, ito na, maaaring mamayat ka dahil hindi ka nakakakain o maaaring tumaba ka kasi kain ka ng kain. Di ba? Ano pa, magka-ulcer o kayang irritable bowel syndrome. No? Kaya, grabe no? Ang lawak na nasasakupan ng stress. Sumunod, cardiovascular system, high blood pressure. Pag tumaas ang BP mo, pag nag-increase ang heart rate mo, at pag nag-palpitate yung heart mo, nai-stress ka na pala, mga kapatid. Sumunod, reproductive system. Ito, nagulat talaga ako, mga kapatid. Kapag sobrang stress ka pala at kung dalaga ka at mag-aasawa ka na, pwede ka palang hindi magkaanak. Mga kapatid, infections and infertility, hindi magkaanak. So sabi dito, itong pinakamalala. Stress can also put us a higher risk of developing a mental health condition like depression and anxiety, which can lead to death or suicide. Ayan na si Elias. Di ba sabi niya, mabuti, mamatay na lang ako. Sabi ni Elias. Ang dami-daming miracles na nasaksiyan ng mga tao na siyang ginamit ng Panginoon. Diba? Pinatay pa niya ang 850 false prophet. Akalain niyo yun? Tapos bandang huli, nagsabi lang si Jezebel na papatayin siya, nagtago, umalis, tapos sabi niya, mabuti bang mamatay na lang ako. Sa palagay niyo mga kapatid, di ba? Hindi ba na-stress si Prophet Elijah? Okay po, bakit tayo natutulak agad sa stress? Buksan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. It is because of the kinds of people in the world. Yung klase ng mga taong nakakasalamuha natin sa mundo. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ay, wala po yan. Wala pa. Hindi ko po kasi naisulat. Wala pa yung ano. Ano signal? Pairam na lang nagsalita. Nagpapawis yung ano. Ayun na po. Okay po. Ay nawala po uli. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili. Ayan na yung mga taong makasalamuhan natin. Sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhay sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. O anong sabi po rito? Para hindi ka ma-stress. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So minsan, ini-stress tayo, pero minsan, tayo yung nagiging stressor. Sa totoo lang, aminin natin mga kapatid. Diba? Minsan tayo yung nagiging sanhi, kaya nai-stress ang ibang tao. Amen. Sumunod po, ano pa po ang nagtutulak sa stress? The devil's threat and pressure. Ephesians chapter 5 verse 16. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Amen. Ephesians 5:16 po, no? Puro kasamaan. Sino ba naghahasik ng kasamaan, di ba? Yung kaaway natin. Walang iba kundi si Satan at yung mga kasama niya. So dito, kapag
Itong kasamaan na to, na-encounter natin, nakita natin, magkakaroon ng affliction, physical, mental, emotional. Ito yung matindi yung persecution. So sumunod po, binibilisan ko na lang po para pupunta na po tayo doon sa talagang the signs in the last days. So sa Matthew chapter 24 verse 7. Sabi dito, ito na. Nangyayari na to mga kapatid, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ng mga kaharian. Di ba? Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Di ba kapag nababalitaan natin yan mga kapatid, nandoon yung fear natin. Di ba? Nagkaroon nga lang ng coronavirus dati halos ayaw na natin lumabas ng bahay. Halos yung iba takot na. Marami nang na-stress mga panahon na yon. Yung iba, feeling nila may konting tag doon yung signs, symptoms, parang feeling niya may COVID na siya kasi parang lagi na siyang natatakot. No, signs pala ng stress yun. Itong matindi, verse 8. Sa verse 8 po, bukod sa pangyayaring to, ang sabi dito, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Sa English po, all these are the beginning of sorrow. Pag nag-skip pa tayo sa verse 10, ang sabi pa nga, many will hate one another. Paano kaya yung pag nangyari na yun mga kapatid? Di ba? Kaya dito mga kapatid, isa sa example ng about sa pinag-uusapan nating stress ay si Prophet Elijah. Mga kapatid, bakit? Di ba nabasa po natin kanina na si Prophet, basahin nga po muna uli natin yung verse para manamnam natin yung pagkakasunod-sunod kung ano yung nangyari kay Prophet Elijah. Sa unang mga hari, chapter 19, verse 1 to 4. Sabi dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Dito pa lang, 850 false prophet pinatay ni Elias. Kasi nagkaroon sila ng hamon that time mga kapatid. Sige, kung totoo ang Diyos nyo, sige, gantong gawin nyo. Kung uulan ng apoy, kung may babagsak na apoy, ibig sabihin, totoo ang Diyos nyo. Kaso kahit anong gawin nila, nagsasayaw na sila, nagpupuri na sila sa palakas ng palakas yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosa nila, walang bumabang apoy. Pagdating kay Prophet Elijah, may bumabang apoy mga kapatid. Kaya yung mga Israelita na mangha, talagang nabanghasin, talagang totoo si Yahweh, totoo ang Diyos namin. Kaya nung pangyayaring yon, sabi ni Prophet Elijah, habulin niyo mga propetang yan. Hinabol ng mga Israelita hanggang sa pinatay ni Elias. Pero ito na sumunod mga kapatid. Nung nabalitaan ito ni Jezebel, anong sabi ni Jezebel? Sige, move po tayo paakyat. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo. Sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Ano nangyari kay Elias? Umalis. Natakot. Di ba mga kapatid? Sige po, pamove po. Natakot siya, yan Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda. Sige po, pamove pa po. Ito na yung huli. Sa verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang, pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang punot na nalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. 8 miracles ang pinerform ang nangyari sa panahon ni Elijah. Pero bakit sinigaw niya to? Mabuti pang mamatay na ako. Di ba? Si Prophet Elijah is incredible man of God siya. Sabi nga, nakapagbuhay ng patay, Sa pananalangin niya, nabuhay yung bata from the dead. Sumunod, nagperform ng miracle din doon sa babaeng balo, di ba? Naalala niyo yun na dumami yung tinapay, tapos namatay yung anak, nabuhay din nung nanalangin si Elias. Ano pa? Na umulan, sa pananalangin niya, umulan ng 3.5 years. Tapos hindi rin umulan ng 3.5 years. Akalain. Kaya nagkaroon ng matinding tagutom 3.5 years, hindi umulan. So yun yung mga miracles na nangyari.
Di ba? At yun nga yung pinakahuli, killing all the prophets. Pero ano nangyari kay ano po nangyari kay Elias, mga kapatid? He reached the higher level of stress. Ano yun, mga kapatid? Wanting to die or commit suicide. Yes, na-stress si Prophet Elijah. Bakit? Bakit dumating sa puntong talagang na-stress siya? Number one, maybe he experienced burnout. Pagod na siya eh. Araw-araw, mga kapatid. Talagang yung miracles, yung ginagawa niya, para ipakita sa Israelita na talaga ang Diyos ay buhay, maaring nagkulang na siya ng pahinga, maaring nagkulang na siya ng communication sa Panginoon, di ba? Maaring nagkulang na siya yung nakikipag-usap. Di ba tayo, kailangan natin ng Word of God? Kasi pag walang Word of God, talaga mababurnout tayo. Kahit anong active pa natin sa church, kahit kasama ka sa mga ministries, pero hindi tayo nagbibigay ng time sa Word of God, sa prayer, mababurnout tayo, mga kapatid. Sumunod, pressure. Pressure siya. Bakit? Nung hinarap niya, nagkaroon ng confrontation doon sa 850 prophets, false prophets. Siguro napagod siya talaga, mga kapatid. Nagpapawis talaga yung salamin ko. No? Napagod. 850. Pinatay niya. Sumunod, faint with the sun's heat. Maaring sa tindi ng araw, tayo nga lang mainitan, irritable na eh. Mainitan lang tayo, mainit na yung ulo natin. Lahat pinag-iinitan na natin. Maaring, at ito pa, nasa disyerto siya. Maaring nakaranas siya ng gutom. Maaring nakaranas siya, yun nga, lack of sleep, hindi nakatulog. Sobrang pagod. At yung mag-isa lang siya sa disyerto. Kaya dumating ang time, sumuko na siya. Nabanggit tuloy niya, I am no better than my fathers. Actually, itong 1-4 na ito, kung sasali ng New King James Version, may binanggit sa dulo, I'm no better than my fathers. Bakit nabanggit niya yung mga ninuno niya? Kasi pinagpapatay, maraming mga ninuno, si Prophet Elijah na pinagpapatay ni Jezebel. At pakiramdam niya, baka yun din ang gawin sa kanya, kaya natakot siya, mga kapatid. Kaya sabi dito, walang maidudulot na mabuti ang stress. Sumunod po, mga kapatid, yung spiritual lens, mga kapatid, na naramdaman din ni Prophet Elijah nung sinabi ng Panginoon na i-anoint mo na si Prophet Elisha. Kumbaga, papalitan na siya ng Panginoon. Sabi nga po dito, si Prophet Elijah nag-perform ng 8 miracles. Si Prophet Elisha nagkaroon ng miracles, no? Dahil sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Diyos. Si Prophet Elisha, 16 miracles. Ang pagkakaiba nilang dalawa, si Prophet Elijah na-depress. Si Prophet Elisha hindi na-depress. Bakit? Bakit kaya, mga kapatid? Samantalang sa kanilang dalawa, mas maraming stressor si Prophet Elisha. Bakit? Kasi si Prophet Elisha, direct to the point yan magsalita. Nung sinabing kay Aman na may sakit siya, o sige, pumunta ka doon sa ilog, lumubog ka na 7 beses. Ganon si Prophet Elisha. Direct to the point, nagagalit si Naaman. Hindi man lamang siya binati o ano. Diba? Samantalang ibang prophet, unang-una, magsasalita pa yung pinapasabi ng Panginoon, okay, ipapanalangin ka. Pero pagdating kay Prophet Elisha, direct to the point siya. Sige, punta ka doon sa ilog. Lumubog ka doon. Kaya maraming galit kay Prophet Elisha. At maging yung isang hari nagalit sa kanya. Gusto siya ipapatay. Pero hindi siya natakot. Walang puwang sa puso ni Prophet Elisha ang takot. Samantalang si Prophet Elijah, takot na takot. Bakit? Bakit kaya, mga kapatid, di ba? So ito po. Buksan po natin sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Maganda po sa English eh. Sa English po kaya. Ayan. And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, what may I do for you before I am taken away
from you. Ang sagot ni Elisha, ito, please, let a double portion of your spirit be upon me. Yun yung desire ni Prophet Elisha. Let the double portion of your spirit be upon me. Yun ang desire niya. Kaya talaga yung pagkilos ng Panginoon sa kanya, grabe, 16 miracles. Mas marami kaysa kay Prophet Elijah. Amen. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano yung makakatulong sa atin? Para maiwasan natin yung stress na yan. Buksan po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. English, sige. For God has not given us a spirit of fear, but of love and of power and of love and of a sound mind. Sabi dito. Mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Lord ng espiritu ng takot, mga kapatid. Mahalaga pa rin sa atin sa panahon natin ngayon para hindi tayo manghina, hindi tayo ma-stress. Kailangan mapanatili sa buhay natin yung Holy Spirit or infilling of the Holy Ghost. Palagi tayong magpapuno ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Palagi tayong humingi sa Panginoon ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi nga dito, it is the only thing that can take away all fears, insecurity, worries, anxiety, depression, and every negative emotions. Wala tayong stress pag puspos tayo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa panahon noon, yun yung desire ni Prophet Elisha. Pero sa panahon natin ngayon, kailangan natin yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid. At sa amin nga po dito, mga kapatid, no? Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Ay, dito pala sa Ephesians po muna, chapter 5, verse 16 to 18. Nagbumoist po lagi yung... Ephesians chapter 5, verse 16 to 18. Mas maganda po yung English na lang, isa English po. Meron lang isang word lang dyan. Sabi dito, redeeming the time because the days are evil, therefore do not be unwise, but understood what the will of the Lord is. Sige po. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Yun lang po, hanggang doon lang po mga kapatid. No, wag daw tayo magpakalasing sa alak, ngunit tayo ay magpapuno lagi o magpakalasing sa Espiritu Santo ng Panginoon. So dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Ito po mga kapatid, no? Isa sa biggest example po ay yung buhay po ni Apostol Paul. Mga kapatid, sabi po dito, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, sabi niya. Ngunit di kami nalulupig. Amen. Kung meron mang mai-stress dapat ng matindi, si Apostle Paul yan. Sa tindi ng mga pinagdaanan niya. Pero anong sabi niya? Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan, nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusik kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Grabe ano, mga kapatid? Ilang beses bang palutang-lutang sa dagat si Apostle Paul? Gutom na gutom. Ilang beses po ba siyang nakaranas ng hagupit? Ng maraming beses. Ilang beses siyang nakulong. Ilang beses siyang nagutom. Maraming nagalit sa kanya. Pero grabe itong sinabi niya, no? Mga kapatid. Ang sabi niya, hindi kami nalulupig kahit kabi-kabila ng pagpapahirap sa amin. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak ngunit hindi tuluyang
napapatay. Ito ang magandang sa verse 10. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Yung buhay ni Prophet Elijah ay isa lamang halimbawa ng karanasan na kung paano siya na-stress ng sobra. Sobra na sa puntong dumating ang time na talagang gusto niya nang mamatay. Napagod siya. Napagod. Pero iba yung kaisipan ni Apostol Pablo, mga kapatid. At dito sa verse 10, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa aming katawan may kamatayan, ay may mahayag ang kanyang buhay, bearing in the body the dying of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa ating katawan, taglay natin ang kamatayan ni Jesus. Inuulit-ulit ko po ito, mga kapatid. So number 1 dito, always subjecting His body, passions, urges to the Lord Jesus Christ. Nakasubmit tayo lagi kay Lord. Para hindi tayo ma-stress, mga kapatid. Hindi naman nangangahulugan na mawawala ang stress sa atin, pero i-manage, tuturuan tayo ng Lord. Paano ito i-manage, mga kapatid? At kung taglay natin sa ating katawan ang kamatayan ni Jesus, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi dito, number 1, kailangan mag-submit tayo lagi kay Lord. Number 2, always denying His will in order to do God's will. Yung gusto natin, yung will natin, alisin natin. At yung will ni Lord ang susundin natin. Isa sa halimbawa dito ang Panginoong Jesus mismo. Di ba sabi niya, kung maaari, wag mangyari ito sa akin, Lord. Di ba nanalangin siya? Kasi nga, pahihirapan na siya, papatayin na siya. Pero ano sabi niya? Not my will, but yours be done. Pagkasabi niya noon, parang alam mo yung lumakas siya uli, tapos nagawa niya lahat hanggang sa kamatayan na kaya niya. Kapag sinasabi pala natin yan, na your will be done, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon na makaya natin. Kaya pagdating sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, ito sabi dito, sa English nga, we do not lose heart. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na umihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sumunod po, mga kapatid. Sige, okay na mo. Hanggang doon na lang. Kahit na humihina yung katawang lupa, patuloy naman daw lumalakas yung espiritu araw-araw. Bakit? Ba't lumalakas? Yung loob natin, ba't lumalakas? Kahit mahina yung katawan natin, lumalakas yung loob. Bakit kaya? Basahin po natin sa Filipos chapter 2 verse 13. Ito pala, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sorry po. Hindi talaga ako pwede magsalamin pag ganitong pinapawisan ako. Nagmumoist yung salamin ko. Lumalabo. Hindi pa ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Na kayo'y templo ng Diyos, na tayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang kanyang espiritu. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, kaya hindi siya nangihina. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay nasa kanya, yung title, God is in you. He is with us. Nandito siya sa atin, mga kapatid, kaya hindi siya nangihina. Si Apostol Pablo. Kahit nasasaktan na siya, kahit, alam, ang sakit nung hinahampas ka sa likuran, ha? Di ba? Ang sakit nun. Grabe yun. Pero, ano sabi niya? Hindi, kumbaga, lumalakas naman siya araw-araw, di ba? Ang tinutukoy niya doon, yung loob. Yung buhay natin sa Panginoon, hindi yung physical body. Kaya sabi po dito, hallelujah, kapag tayo'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, marirenew ang strength natin, marirenew ang hope natin, marirenew ang mind natin araw-araw, mga kapatid. Amen.
Amen. Sabi nga dito sa Isaiah chapter 40 verse 28, Isaiah chapter 40 verse 28. Ito po, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod, mga kapatid. Hindi napapagod ang Diyos natin. Amen. Hindi siya sa ibang salin nga talagang meron pang ibang word doon, tas sa isipan niya walang makakaunawa. Hindi ba natin alam na ang Diyos natin ay hindi napapagod? Ang Diyos natin ay patuloy na kumikilos. Nandito siya sa loob natin, mga kapatid. Hindi ba natin nalalaman na ang Diyos ay patuloy pa rin na nagpapalakas sa atin? Ang Diyos ay patuloy pa rin na talagang nagbibigay sa atin ng yung loob natin, binabago niya araw-araw. Bagamat nangihina tayo, mga kapatid. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, hindi nasisiraan na aming loob. Hindi nasisiraan ang ating loob, mga kapatid, kahit may sakit tayo. Hindi nasisiraan ang loob natin kahit nahihirapan tayo. Hindi masisiraan ang loob natin kahit napapagod tayo, kahit may mga pinagdadaanan tayo, kahit may problema tayo, mga kapatid. Hindi masisiraan ang ating loob. Dahil ang Diyos ay nasa atin. At yung Diyos na yon, hindi nagbabago. Hindi napapagod. Hindi humihinto. Yun yung ibig sabihin doon, mga kapatid. Hindi, kung paano siya kumikilos noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos natin. Akala natin malayo siya. Minsan pag nananalangin tayo, feeling natin, hindi natin nararamdaman yung presence niya. Minsan pinapahintulutan lang ng Lord yan eh. Bakit? Kasi gusto niya, mas lalo mo siyang ma-miss. Alam mo sa relationship, di ba? Mas nami-miss nyo ang isa't isa kapag hindi kayo nagkikita. Kaya minsan ang Panginoon, akala mo wala siya sa tabi mo, pero sa totoo lang, nasa tabi mo siya. Ikaw nga ang templo niya eh. Andito siya Andito siya sa puso natin. Kaya si Apostol Pablo, grabe yun. Di ba? Si Prophet Elisha, grabe din, ang tapang niya. Walang takot, walang puwang ang takot sa kanya kasi alam niya kasama niya ang Diyos. Alam niya. Tayo, lagi ko po ito naririnig sa ating mga pastor, kilala ba natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Kasi kung kilala natin siya, hindi tayo mapapagod, hindi tayo aalis, hindi tayo hihinto. Hindi magiging pabago-bago yung isip natin. Magpapatuloy tayo. Lagi ko naaalala yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nasisira ang aming loob. Diba? Kasi hindi naman talaga tayo taga dito, mga kapatid. Ang pinaghahandaan natin ay para doon. Tayo ay manlalakbay na lamang dito sa daigdig, lalo na sa panahon ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoon. Mga kapatid, sabi nga, ang Diyos na nasa iyo, ang Diyos na nasa atin, ay makapangyarihan. Gumagawa pa rin ng himala, nag-iingat, nagbibigay ng pagpapala, ng kalakasan, ng pag-asa, hindi nagpapabaya. Napakaraming katangian ng Diyos na talagang hindi mo lang napapansin, hindi natin napapansin. Kasi ang napapansin natin, yung mga nangyayari. Yung sitwasyon sa bahay nyo, yung mga nangyayari sa pamilya natin. Huwag natin ano ba sabi ng Lord? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kahit merong nagsasabi sa hindi maganda, kahit pinag-uusapan ka, kahit feeling mo, pinagchichismisan ka, magpatuloy lang tayo sa Lord. Kahit minsan napapagalitan tayo, nasisita tayo. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, dati, kapag nasisita po ako, matampuhin ako. At
minsan mag-absent na ako niya, hindi na ako papakita sa church. Ganun ako dati, mga kapatid. At kaya nga ang laki ng naitulong sa akin ng JCM. Kasi sabi ko sa Panginoon, dalhin mo po ako sa church na mag-grow ako. Yes, nag-grow ako. Kasi puro word of God talaga. Puro word of God, busog ka lagi. Nag-grow ako dito. Kaya kahit minsan, akala nyo hindi kami nasisita. Nasisita rin kami pag may mali kami. Pero ang gagawin lang natin, sorry po, hindi na po mauulit. Sorry po kasi hindi ko po alam. I-accept natin kung may mali tayo, mga kapatid. Huwag yung, ayoko na magsimba. Ayoko na. Nainis ako, lagi lang ako napapansin. Yun lang. Yun lang. Ay, ano pa kaya yung nangyari kay Apostol Pablo? Physical, emotional, mental, nasaktan sila. Tapos tayo, napagalitan lang. Nasita lang, ayaw na natin. Ayoko na, alis na ako sa church. Maghanap ako ibang church. Di ba, mga kapatid? Ayan, pinawisan na naman yung salamin ko. Alam niyo mga kapatid, magiging stress-free tayo kapag yung will ni Lord ang ating sinunod. Once na sinabi daw nating, your will be done, Lord. Not my will, but yours be done. May magbabago sa'yo. Magbabago ang takbo ng buhay natin, mga kapatid. Hindi akong masusunod, kundi ikaw, Panginoon. Ang salita mo, ang susundin ko. Sa totoo lang, mga kapatid, paumanhin kung bakit ang layo ng title doon sa verse. Kasi talagang tinakil lang dito talaga yung about sa stress. Papatayin tayo ng stress pag i-entertainin natin to, mga kapatid. Mamamatay tayo. Kasi Prophet Elijah, gusto ko nang mamatay. Baka iba dito gusto na magpakamatay. O baka iba dito hindi na namamalayan. Patay na pala yung spiritual nila. Akala nila okay pa. Pero wala na pala. Dead na. Yung spiritual present, pero patay na yung nila sa Panginoon. Hindi natin alam, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kaya nga sabi sa title, huwag ka ma-stress. Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa atin. At kung nasa atin ang Diyos, huwag mong pansinin yung nag-i-stress sa'yo. Huwag mong pansinin yung stressors, yung mga stressors sa paligid mo, huwag mong pansinin. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Magpapatuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, di ba sabi ng Lord, if you love me, keep my commandments. If you love me, di ba? Si Apostol Pedro nga, di ba, ilang beses tinanong. Kasi ang hinahanap ng Lord sa atin, ito, yung love talaga sa Panginoon. Hindi lang yung para tayong robot na sumusunod pero walang damdamin. Kasi wala na, parang burnout na. Parang kagaya kay Elijah. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala nangyari kay Prophet Elijah. Pagkatapos ng miracles, biglang ayoko na, Lord, gusto ko nang mamatay. Pwede palang mangyari yun sa atin, mga kapatid. Siya nga, talagang miracles na ni Lord nakikita sa tayo. May nakikita ba tayong may bumabang apoy? Di ba wala? Kaya mga kapatid, ina-encourage tayo ni Lord na magpatuloy lang. Lalo na ngayon, ang Israel ang pinaka-time clock natin. Mga kapatid, may nangyayari na naman sa Israel. Kung magpapakampante tayo, mga kapatid, anong mangyayari? Sabi nga, pag nakikita nyo ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, asahan nyo, malapit na ako. Nasa pintuan na nga ako. Sabi ng Panginoon. Kaya sa kahuli-hulihan, mga kapatid, Matthew 24 verse 13, sabi po dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya kinakailangan, ano man ang nangyayari sa atin, maging tapat tayo sa Panginoon.
Huwag na nating pansinin talaga. Talagang kailangan, kung pwede lang, lagyan tayo ng ano yung sa kabayo. Para hindi natin makita yung nagpapa-stress sa atin. Tingin lang kay Lord, mga kapatid. Sa totoo lang, tingin lang tayo kay Lord. Kung merong tao na naiinis sa'yo, ipanalangin na lang natin sila. Pag-pray natin sila, mali mo isang araw kasama na natin sila dito. Di ba? Maraming ganun. Pinanalangin niya, yung kasama niya na. Mga kapatid. Sila lang mga kapatid, no? Lagi nating tandaan. Ano man ang mangyari. Nahihirapan man tayo. Pinahihirapan man tayo ng mga pagsubok. Ang Diyos ay nasa atin pa rin. Kasama natin ang Panginoon. So yun nga, all glory to God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Hallelujah. Pasalamatan po muna natin ng Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti mo, Diyos. Salamat, Lord, dahil hindi ka napapagod sa amin. Panginoon, salamat, Lord, dahil kasama ka pa rin namin at hindi mo kami iniiwan. Kaya Lord, tulungan mo kami na nakatuon lang sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala. Patuloy na magtiwala na in your perfect time, Lord, all things will be beautiful sa buhay naming lahat. Hindi man namin nakikita ito sa ngayon, pero may pangako ka, Lord. Hindi nakikita ng mata, hindi pa nakikita ng tenga ang magagandang bagay na inihahanda mo sa mga anak mo, O Diyos. Yan ang pangako mo, Panginoon. Kaya pangahawakan po namin yan, Lord. Kaya dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo pong palakasin ang aming loob. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, kagaya ni Apostol Pablo, Lord. Bigyan mo po kami ng yung kung gaano kanya minahal, kung gaano kanya sinunod, kung gaano niya pinanghawakan ang mga pangako mo, yan ang ilagay mo sa puso namin, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo palagi, O God. Lord, salamat, O God, sa iyong mga salita. Panginoong Hesus, nawa mapagbulay-bulayan namin ito lagi kahit umuwi na kami sa bahay, sa pamilya namin, maipasa namin ito, Panginoon, at maging kalakasan man din po sa kanila. Thank you, Lord Jesus. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.